Ang ganda nitong nabili ko mga manay. Na-order ko to sa sa Orange app. Pang siya, pang tanggal siya ng damo, lalo yung mga madidikit talaga. Kasi ang hirap kapag gumagamit dati ako ng kalaykay, sobrang laki, mabigat. Eto, ganyan lang oh. O diba, konting kuskus lang, tanggal talaga. So pwede siya rin sa mga maliliit na damo gaya nito. So nandito nga pala ako sa garden. Tas eto kasi to, tumubo na yung ko, tinanim ko na pipino. Bali 5 yan, kaya paghihiwalay-hiwalayin ko nga kasi sama-sama sila dyan. Ang dali lang niyang gamitin, no? Ang bilis makatanggal. Kaysa dati kasi, iniisa-isa kong binubunot. Ang hirap kumilos, parang mas lalo ako napapatagal. Tapos yun nga, nag-check ako dun online, may nakita ako nun. So dito nga pala ako tumatambay mga manay kapag kapag wala akong masyadong gawa sa bahay, nakakainip. Kasi dito sa lugar namin, halos wala ditong masyadong mga kapitbahay. Meron man, pero hindi dito yung uso yung chismisan sa umaga, ganun. May mga kanya-kanyang mundo rito, yung bawat bahay. So ako, hilig ko talaga, tsaka yung partner ko na nagtatanim kami. Kaya eto, yung nabili namin na lote, ganito yung ginawa namin. Kasi mahilig talaga kaming magtanim ng mga gulay-gulay, yung mga mapapakinabangan. At saktong-sakto, itong lote na to is malapit lang din dun sa bahay namin. So, walking distance lang. Kasi ako mga manay, alam ko hindi lang din naman ako nag-iisang ganito. May pagka-introvert ako eh. Ako yung klase ng tao na halos ayoko na may kausap. Kaya kong mabuhay ng walang kausap buong maghapon, kahit ilang araw, ilang buwan pa yan. Basta meron lang akong pinaglilibangan gaya ng ganito, nagtatanim-tanim, or kaya yun nga, nagluluto ako, nagbablog. Basta ganon, nakikinig ng music. Yan, yun yung mga hilig ko. Ewan ko ba, parang mas may kapayapaan sa akin kapag wala akong kausap. Although, maingay ako mga manay kapag nakita niyo ako personal, pag nakabanding niyo ako, maingay ako, masiyahin ako. Pero mas pinipili ko yung katahimikan. Kahit na ganun yung tingin ng iba sa akin, sa totoong buhay, kaya kong mabuhay na walang kausap. Alam ko, hindi lang ako nag-iisang ganito. So, yan, kaway-kaway naman at comment naman dyan para naman masabi ng iba na may kakampi din ako, charis. So, dito nga pala sa pagtatanim na to mga manay, hindi lang ako yung may idea nito, pati yung partner ko kasi same kami ng gusto. Mahilig kaming magtanim, mahilig kaming, yan, magkalkal ng mga lupa, hindi namin sinasayang yan, tataniman namin ng mga gulay-gulay yan na pwedeng pakinabangan, di ba? Lalo na ngayon ang mahal ng bilihin. Kaya kung masipag ka magtanim, makapagtanim ka kahit sa paso, ng mga kangkong, talong, okra, malaking bagay yung tipid tayo. So, kaysa bibili natin yan. Tsaka iba yung pakiramdam mga manay kapag humaharvest ka na ng bunga, ang saya. Parang mas na-appreciate mo kasi pinaghirapan mo eh. Andun yung natutuwa ka kasi, hala, kaya ko palang magtanim. Tsaka sabi daw ng iba, kapag daw mahilig ka magluto, hindi ka raw nabubuhay ng halaman. Pero ako mga manay, mahilig ako magluto. Pero halos yung mga tinatanim ko nga, mas marami pang nabubuhay kaysa dun sa partner ko. Nakakatuwa lang. Kaya na-enjoy ko yung ganitong trabaho, magtanim, magluto. Masaya na ako sa ganyan kahit wala akong kausap. At isa pa nga, ipakita ko rin sa inyo yung mga tanim ko na kalamansi. At dito nga kukuha tayo ng kamoting kahoy. O di ba? Sabi ko nga sa inyo, mag-harvest tayo for today's video. So eto, matagal na namin tong tanim, 6 months to 7 months bago mo siya bubunutin para magkalaman. At nakakatuwa mga manay kasi nanlalaki na ng laman nito. Kasi nagbunot na kami ng una eh. Tinignan muna namin. Tapos eto. So grabe, 'di ba? Dito pa lang, ang laking tipid na kapag meron kang sariling tanim. Meron kang ilalaga, gagataan, kahit laga nga lang 'to, tas sausaw sa bagoong, tas may siliw. Ayan yung nakuha namin, ang dami na. O, di ba mga manay, nakakatuwa. Tapos yung mga sanga neto or yung sanga niyan mismo, hindi namin yan itatapon. So, itutusok din yan dyan sa lupa para tumubo ulit. Para after 6 months to 7 months, meron ulit tayong maaani. Libre na ulit tayo sa pagkain natin. Gaya nito, o, di ba? Magkano na ang kilo neto sa palengke? So, dito pa lang nakakalibre na tayo. At eto nga, saktong-sakto na, nagkakape tayo, tapos biglang bumuhos yung ulan, nandito tayo sa labas. Plano ko pa naman talagang pumitas ng talbos ng kamote kasi ilalaga ko yan. So, ayan, sabay na natin yan. Papaulanin muna natin. Tapos, eto, pwede na tayo magpitas. Alam nyo mga manay, kapag meron na kayong tanim na talbos ng kamote,
Tapos napalago nyo na yan. Halos araw-araw talaga. Hindi yan mauubusan ng suloy. So, ang sarap netong kainin. Ilagay lang sa ibabaw ng sinaing, sasawsaw sa may toyo kalamansi, tas may sili, o kaya sa may bagoong na may kalamansi. Ay, nako. Kahit eto lang, mabubusog ka na. So, araw-araw nagpipitas dito. Tapos, kapag marami na hindi naman kaya talaga namin ubusin, dahil nga, the more na pinipitasan mo to, mas lumalago to ng lumalago. Ayun, nagbibigay tayo syempre sa kapitbahay para naman i-share din natin yung mga tanim natin para mas lalong dumami to. Kita nyo yan. Hanggang dyan lang yung pinuputol ko. Hindi mahaba. Kasi para asin talagang lahat nakakain. Ito yung mga talong ko. May mga bunga na rin. Ang kagandahan lang sa talbos mga manay kapag may sarili ka, sawa-sawa ka talaga. Kasi sa palengke, di ba mahaba yung putol nila doon. Tapos ilan lang yung dahon na makukuha mo. Minsan konti pa. Tapos pag minalas-malas ka, pas marami pa yung tapon kasi maraming sira. So eto, kapag may tanim ka, libre na. Pwede kayo magtanim kahit sa sako, kahit sa paso, mga manay, kahit sa mga plastic bottle ng mineral, pwede kayong magtusok-tusok. Ganun lang yung diskarte para nakakalibre tayo ng mga gulay-gulay natin sa bahay. Di na tayo bibili. Kasi ito yung pinakamahal eh. Dito nga pala, tapos na rin ako mamalengke neto mga manay. So nakabili ako ng sariwang tulingan sa palengke. Kaya naman dinamihan ko na rin para may pang-stock kami rito sa bahay. Dito sa bahay, wala namang arte yung mga kasama ko rito. Kasi kahit ano yung lulutuin ko sa kanila, kailangan kainin nila yon. So hindi pwedeng mag-ungol-ungol. So, kung anong meron sa lamesa, yun ang kakainin talaga. So, yung mga bata, kumakain din naman ng gulay, isda. Kung anong inahain namin sa mesa, yun din yung kakainin nila. Nakabili rin pala ako ng isang pirasong bangus na malaki. Saktong-sakto na sa amin to kasi 4 lang kami dito sa bahay, yung 2 bata. Then, yung partner ko. So, iihawin ko to, kaya pinagilitan ko lang sa gilid at hinugasan ko. Dito nga pala mga manay, gagawin ko dong luto dun sa tulingan na nabili ko ay isasaing ko. So, hindi ko na ituturo sa inyo yan kasi ilang beses ko na rin naman yan shinare at alam ko kayang-kaya nyo na yan. So, ang sahog niyan, taba, sibuyas, luya, bawang, maraming kamyas, asin. Naglalagay din ako ng konting pampaasim, sinigang mix, pampalasa, pampadagdag ng asim. Syempre, asin, meron din tayong siling berde, then suka. Nakulangan pa ako sa suka kaya dadagdagan ko pa yan. Tapos paminta, kailangan di mawala. At yung ating pinitas na talbos ng kamote. So ito ilalaga ko lang to mga manay kasi masarap tong ipare sa inihaw na bangus. Tapos ito isasawsaw naman sa toyo na may kalamansi. Then maraming sili. O diba? Nakalibre ka na sa gulay. Ito yung pinakamahal sa pagluluto talaga eh. Yung mga pangsahog, ayun yung pinakamahal. Dito naman, naghihiwa ako ng ipapalaman ko dun sa bangus. So, ang sahog lang neto, kamatis, sibuyas, tapos pipigaan ko ng kalamansi, paminta, at asin. So, yung magluluto neto, yung partner ko na, ako lang yung tagalinis, tapos tagaluto ng sinaing na tulingan. Then, ito na yung sausawan natin, naka-ready na. At napakabilis ang pangyayari. Ito na, tapos na yung ating inihaw na bangus. Tapos yung sibuyas, kamatis natin, yung sausawan na maraming sili. Dito awa naman ng Diyos, nakakatuwa kasi mga anak ko nakakasabay na rin na kahit paano kaya na lang magsawsaw dun sa maanghang. Then yung aming tulingan na eto hindi namin to ulam ngayon. So sa susunod na araw to para may pang-stock kami, papalamigin ko lang yan, tapos ilalagay ko sa may tub, lalagay sa freezer or kaya sa chiller, then nire-reheat na lang namin kapag gustong mag-ulam. Tapos ito naman yung ating talbos ng kamote. Nagpapakulo muna ako ng tubig. Kapag kumukulo na, saka ko yan ilulubog. Then hindi ko yan papakuluan ng matagal kasi ayoko ng labog mga manay. Gusto ko talaga sa gulay is yung malutong-lutong. So inaorasan ko lamang yan. Mga 6 to 8 minutes lang yung pakulo ko. Then pagkalipas ng mga 8 minutes, ayan. Aahunin na natin to sa kahirapan. Yung pinaglagaan nito mga manay, hindi rin namin tinatapon yan. Iniinom namin or kaya sinasawag namin dun sa pagkain ng mga alaga naming aso kasi masustansya din yon. Siyempre, ang inaabangan ng lahat at inaabangan din namin dahil kanina pa kaming nagugutom dahil maghapon din tayong pagod mula dun sa pagtatanim, paglilinis, pamamalengke at pagluluto. Eto na nga at kakain na po tayo. So ayan mga manay, sa mga hindi pa po kumakain, tara sabay po tayong kumain. At sa mga followers ko naman at mga viewers ko na nanonood, tagasan po kayo para naman mabati ko kayo. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking lifestyle vlog ng ating buhay ni Manay at sana sa susunod may mga bago pa ako ma-update sa inyo mula dun sa mga ginagawa ko at pinagkakaabalahan ko sa araw-araw. So, yun lang.